Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin, mga kababayan at kaibigan, ay ito pong isang malaking pasabog tungkol po dyan sa sinasabi nilang pulburon video. No, kung maalala nyo, ito po ang hot topic ngayon, hot issues. No, marami na pong mga vlogger or influencers na pro-admin na talagang sinosoplak itong mga taong ito ng mga maituturing natin silang destabilizers, no? Kasi makailang linggo na, no, na parang tuwang-tuwa pa sila nung kanilang sinisiwalat yan, no? Nagbibigay sila ng naratiba sa atin na meron daw pulburon video ang Pangulong BBM, si Ninong, no? Sabi nila, no, lalo na to si General Macanas na nangangatog na, no? At kinakausap na daw siya ng kanyang si PBBM, ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na kung maari mag-resign na lang, no? At ginagamit pa nitong si Macanas na marami daw na mga PMAers, mga opisyal ng AFP or kapulisan, base na rin po sa larawang yan na sinabing fake news ng PMP na may hawak na ng video, napanood na yung video, no? At mukhang disgruntled na sila. Kung hindi daw magre-resign ang Pangulo at hindi tutugon sa pakiusap ng kanyang kapatid na si Senadora Amy, baka daw dadanak ng dugo. Okay? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo mag-shoutout sa ating mga channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Yun ang balik tanaw natin. Kasi hanggang ngayon, tulad ng mga ibang mga kasamahan natin na pro-admin, sinisigaw natin at sinosoplak natin sila. Nasaan na yung video? Lumagpas na yung due time ninyo na January 5th, wala talaga, no? So ibig sabihin, ang mga taong katulad nito, yang si Buwakang Ina at si Macanas na fake news maker, sila po fake news maker, at maybe mga kasapi ng destabilizer ay mga sinungaling. Read my lips. Mga sinungaling kayo. Tinuturing nyo sarili nyo ng mga Duterte supporter kayo. Pero eto, salamat po sa nag-upload ng video na to kasi in-interview po yung dati ninyong Pangulo at inyong sinusuportahan. Mapapatunayan lang dito na kayo ay mga sinungaling. Na kayo ay hindi para sa bayan. Para lang sa mga pangsarili nyong interes. Para ano, mga kababayan? Ha? Di ba selfish? Dahil para lang sa views ng mga channel nila. Tingnan nyo yung fake news na video ni Macanas. Umabot na yan ng mahigit sa 100,000 views. Yang si Buwakang Ina nito, ha? Tingnan nyo ang mga views ng video niyan. Marami silang nabubulag kasi nagpapabulag sila. Marami silang followers. Sino ng mga followers nila? Mga anti-Marcos, mga dilaw. Hindi naman po lahat siguro ng dilaw. Kasi yung mga leader ng dilaw, parang sumusuporta naman sa Marcos administration. Sinabi ko lang parang, hindi naman lahat sila. Di po ba? Bibihira na nga silang kumontra. Dahil nakikita nila na, mahusay naman pala itong ninong ko. Sinong BBM, nung Marcos, pasensya naman po, no? Di po ba? So therefore, yung mga yan,
Kung sabi nila para sa bayan sila, itong mga dilaw, why not help some of the policies, mga plataforma ng current administration? Di ba? Ngayon, itong mga ibang Duterte Dayokdok supporter, no? Sila po. Sila, no? Nagpapanggap sila na no suportahan nila ang dati ninyong Pangulong Duterte, no? Pero hindi pala ayun ang sigaw, hindi pala ayun ang nais ng kanilang poong Rodrigo Roa Duterte. Sino? Yung mga disgruntled na dating kakampi ng administrasyong Marcos na ito. Kilala nyo yung mga yan. Aside sa mga anti-Marcoses na pailalim gumalaw. Di po ba? O probably yung ibang dilawan. However, mas marami pa ring mayoryang Pilipino, mga Marcos loyalists, supporters, ang titindig sa Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan ninyo, no? Poll me once, shame on you. Poll me twice, shame on me. Siguro alam nyo naman yung tinutukoy ko. Yung pangbabalahurang ginawa sa kanila noong 1986. If that will happen again, shame on the Marcoses. Kasi hindi na sila natuto. Shame on the Marcos loyalists and supporters kasi hindi na tayo natuto. Kailangan tayong tumindig sa mga destabilizers na ito, sa mga selfish, narcissist, no, na mga tao na mga sobrang pessimistic, yung mga sobrang nega, na tulad nitong mga to, na hindi natin alam, baka lang hindi ko po ina-accuse ito, magtatanong din lang naman ako, baka po ba, no, tanong na lang, hindi po ba kayo napupunduhan ng China? O mali yung tanong ko? Napopondohan ba kayo ng China para mawala ang issue sa West Philippine Sea? Para mawala ang issue sa kanilang mga katarantaduhan sa atin sa West Philippine Sea? No? Tatanong lang po, yun po yung tanong natin. Kasi palala ng palala eh. O ngayon, walang lumabas na video. Iba naman po ang naratiba nila ngayon. Binibira nila ngayon yung pagkaka-take down daw ng kanilang mga social media account. Biniblame na naman sa Pangulo. Pero the same, usual. Pareho lang. Diba? Wala silang mailabas na video. Wala silang mailabas na ebidensya. O ano? So maniniwala pa ba tayo sa kanila? Yung mga followers nila, mga subscriber nila, pare-pareho lang sila. Sinungaling, walang sariling pag-iisip, naniniwala na lang sa sinasabi ng kanilang mga vloggers o influencer. Sasabihin na lang, in due time, oo, meron ako niyan. Tapos sasabihin, I am not in the possession of the video. Sinabi lang sa akin, meron daw silang kopya, kaya ako na daw ang magpalabas. O nasaan? Ano ang inilabas mo? Laway mo. Hindi namin kailangan niyang laway mo kasi nakakalason. Ang kailangan namin ay ebidensya. Isang material na mapapaniwala kami na totoo ito. O ngayon, basag kayo. Bakit kayo basag? Kasi yung dati ninyong Pangulo na sinasabi nyong magaling, mahusay, no? Gusto nyong iupo, yung whether siya, through revolutionary government, o yung anak niya, through sabi nyo mag-resign, o ikukuditan nila si Pangulong PBBM. May interview latest dyan sa Davao. Siguro lahat kayo napanood na yan, no? Ito isama lang natin. Short clip lang po. Salamat po dito, no? Credit to the owner po ito. Diba? O ayan, panoorin nyo. Ang katotohanan na sinabi ng dati ninyong Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol dyan sa pulburon video. O yung sasabihin ko na,
na nagko-cocaine o nagsasyabu ang Pangulo. At sinasabi pa ng mga ito, na, lalo na to, si Buwakang Ina, na ang promotor talaga niyan ay si Ninang Lisa Marcos. Panoorin niyo po. Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat na yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-aano ng pulburon, yung isyong pulburon, and ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon at kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is, but right now may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan, video. Well, I can say that every hindi lang leader, lang leader dito, maraming mayor dito nagko-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. So ayan po, 'di ba? Malinaw. Tinanong. Ha? Na yung nagtanong, reporter siguro 'yon, ha? Pinapanood niya si Harry Roque na kailangan daw magpaliwanag ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol diyan sa pulburon video. Tulad ng sinabi ko sa inyo sa previous vlog ko, ha? Na hindi kailangan magpaliwanag ng Pangulo. Dahil ano ang ipapaliwanag niya? Wala nga kayong mailabas na ebidensya. Ilabas nyo muna yung video para magpaliwanag siya. Saan siya magpapaliwanag? Sa publiko. Sa public. O kung gusto nyong ipunta yan sa impeachment, then so be it. At least nakita natin yung katotohanan na siya nga yan. Kaso wala eh. So gusto nyo, yung inaakusahan ninyo, siya pa ang magpapaliwanag? Parang the accuser, siya pa ang maglalabas ng video? Ang tanga namang accuser niyan, iginiit mo ang sarili mo. Hindi ganun po. Mas kinatanong nyo pa yan sa mga korte. Ang nag-a-accuse, ang siyang dapat maglabas ng ebidensya doon sa ina-accuse. Siguro hindi alam nitong mga to. Bakit? Kasi, ano lang sila? Chismoso, chismosa. They want to justify themselves. Pero hindi. Basag sila sa dati ninyong Pangulo. Anong sabi niya? Wala yan. Kasi kung meron yan, ginamit na yan during the election. Tama ako. Diba? At tama rin yung ibang mga vlogger na dumedepensa sa administrasyong ito, na sinabi ko nung una pa na kung meron man yan, baka hindi na naging presidente si BBM dahil gagamitin yan. O na, di ba si Lenlen? Yung kampo ni Lenlen, yung fierce rival niya sa pagka-presidente, gagamitin at gagamitin yan. Sasalsalin nila yan. Gagamitin din nila yung sinasabi na si Remulla, na dating congressman noon, na si First Lady ang bumibili sa kanya, pinoprovide. Ganon. Diba? Sasalsalin nila yan. Kaso walang ebidensya. Diba? Kita nyo kung paano mag-ano ang mga dilaw. Yung mga sila Lenlen, diba? Inaccuse nga yung presidente na may lumabas daw na yung ano lang to ha, hindi po ito pagmamalain, na yung anak daw ni Lenny na merong video na ang nagpakalat daw nun si Pangulong Bongbong Marcos, o wala naman silang ebidensya. O di ba hindi na inanon ng kampo nila Lenny? Wala na, tahimik sila. Because they know the truth.
And the truth hurts. O ito, yung katotohanang sinabi ng dati ninyong Pangulo. It hurts. But they said, the truth will set you free. So therefore, kami free na. Wala na ang burden of proof sa amin. But the burden of truth lies to these mother F's. Itong mga freaking idiots na ito. Kung mapapanood nyo po yung buong video niya, gusto nyo panoorin, ilalagay ko yung link dito sa Facebook nila. Almost more than 1 hour yan. Ang daming na topic dyan ng dati ninyong Pangulo. Which is admirable sa akin. Kasi talagang sinabi niya na. Ang daming topic. Very juicy. Hihimay-himayin natin yan. Di po ba, mga kababayan? Panoorin ninyo yung buong video. Lahat, tinapik. Destabilization, ICC, SMNI, yung gusto niyang patalsikin ng Pangulo, iupo ang kanyang anak. I'm not defending the Dutertes. Kailangan pa rin nilang managot kung dapat silang managot. At yung anak niya, na si Tamilmil, give us a statement, your position on the West Philippine Sea. Tapos, sa akin, I'm a West Philippine Sea advocate. Atin yan. May karapatan tayo dyan. I want to hear something from the second highest leader of the land. At yung sinasabi niyong ina siya ng bayan. Kasi siya ang vice presidente. Pasensya naman kayo. Di po ba? Aminin ko ako dati sumuporta ako sa dati ninyong Pangulong Duterte. Dahil sawang-sawa ako sa Dilaw. Nakita ko ang mga ka-inefficient nila. Selfish din sila eh. Pero itong Pangulong Duterte, may mga misdeeds, then dapat panagutan nyo yan. Di po ba? Kaso ang problema, itong mga dayok-duk na supporter nila, yan ang sumisira sa inyo. No? Tapos ginagatungan na lang o napapasama sila. Di po ba? O. Kaya, ang burden of proof ngayon talaga, no? Nasa mga hinayupak na ito. Pero magmamataas pa yung mga yan. Sasabihin lang nila, opinion lang naman namin yun eh. Pero, yung opinion ninyo is destroying ang kaisipan ng mga tao. Yan, yung mga pinagsasabi nyo, pag ginatungan na ng ginatungan yan ng mga malilisyoso na pag-iisip na tulad ng mga kasamahan ninyo, no? Eh magiging katotohanan. Kaya dapat lang talaga kayong imbestigahan. Pero itong mga to, hindi magsasawa yan. Sasabihin lang dati naman ang Pangulo yan eh. Hindi naman na magiging Pangulo. Diba? Ganon sila eh. They will twist it. They will find another issues na patuloy silang sisira sa Administrasyong Marcos. Di po ba? Malinaw na sinabi ng dati nilang Pangulo na gusto nilang iluklok na hinahangaan nila. Kung meron niyang video na yan, lumabas na yan. Hindi na maging presidente si Marcos. Sabi ng Pangulo the way I understand it. Which is tama rin yung sinisigaw ko dati. At yung mga kasamahan nating mga vlogger. Na kung meron yan, inilabas na yan. Nung campaign pa. Di ba sobrang paninira ngayon? O kung talagang ayaw nilang maging presidente, si Ninong BBM, labas na yan ng Dilaw. Si Lenny sana ang presidente ninyo. Walay. Pero ano sasabihin ng mga hinayupak na ito? Ha? Ano sasabihin nila? Hindi ngayon lang yan eh. Kaya nga di ba si Lisa ang bumibili kay DOJ Secretary? O nasaan na yung patunay? Nasaan yung katotohanan? Kaya nga di ba ang burden of proof nasa kanila. Kaso wala. So dapat talaga manawagan tayo YouTube. If ever you come across with the channel of this, her channel is Boljak TV. This one is the general's opinion. The other one is Bagong Lipunan. Please
YouTube, if you ever watch this, mga kababayan, i-share nyo to. Hindi to fake news. I-share nyo to, mananawagan tayo sa YouTube. Please, remove the channel of these 3 fake news makers. They continue maligning, viciously attacking the government of Marcos, the administration of Marcos, without presenting a concrete evidence of their accusations. Nothing. And then, the authorities, the Philippine authorities, are now investigating of their propagation of fake news. There are so many videos of them telling lies, spreading disinformation and fake news. I believe they are violating our community standards. If you will not remove their channels, it is so shameful on you, YouTube, not to hear our plea. Please, these 3 YouTubers, again, are spreading lies, disinformation, and fake news makers, again, to the legitimate government of Marcos in the Philippines. Maybe you wanna review their channel. Look at their 1 or 2 or 3, several of their videos. You will find out. Okay? Yan, mga kababayan, yan ang plea natin. I-share nyo ito para madinig ng YouTube. Di po ba? Na itong mga to, binigyan na sila ng katotohanan ng dati ninyong Pangulong Duterte. Walang video. So therefore, mga sinungaling, mga fake news maker, or they are just a Manchurian candidate kung sino man ang nagpapagalaw sa kanila. Yun lang po, mga kababayan, kayo po. Ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.